Ibang level talaga ang tigas ng mukha ng dalawamping CPP. Sila na nga ang nagsinungaling, sila pa ang maghahabla. My goodness. Ito po ang pag-uusapan natin today, no? Kasi yung dalawang aktivista na sumuko daw, hindi pala sumuko, na kinidnap daw, pero sa totoong buhay ay sumuko naman, eh ihahabla daw ang ating AFP. Ayan, pag-uusapan natin yan ngayon, mga kutsero. Pero bago natin gawin yan, as usual, tayo muna ay magpapasalamat sa ating mga kaibigan sa Sendwave. Mga kutsero, kung kayo po ay nasa US, UK, Canada, Italy, France, Spain, Ireland, and Belgium, at kung gusto nyo magpadala sa Pilipinas nang wala pong remittance fees, ay download nyo na po ang Sendwave. Mga kutsero, napakadali po nitong gamitin. Ang gagawin nyo lang ay download ang Sendwave app, gumawa kayo ng account, lagay nyo yung account details sa loob, at pwede na kayo magpadala sa GCash, sa mga bangko, at iba't ibang mga pawn shop sa bansa. At kung gusto nyo pang magkaroon ng kadaragdagan $20 sa inyong mga ipapadala sa inyong first na padala sa inyong mga minamahal sa buhay, ay gamitin nyo po ang aking promo code na Coach Jared. Ayan, para may $20 kayo. So, ayan po mga kutsero, gamitin na po si Sendwave for all of your remittance needs. Okay. So, ito na nga mga kutsero. Ano pong ganap? Lumabas po itong balita na ito kahapon. Eto. Same fate still looms. O yun, no? Surfaced activists seek Supreme Court protection from military government officials. Ang tigas! Kayo na nga nagsinungaling, kayo pa ang pupunta sa Korte Suprema para ihabla ang ating armed forces. Ang tindi nyo, guys. Ayan, yung dalawa. Oh. Pasensya na po sa mga magulang nitong dalawa, no? Si Jed at saka si pangalan ng isa, Jonila. Kasi pasensya na po kasi talagang medyo nagpapagamit po kasi sa mga sa dalawamping CPP para sa propaganda nila itong dalawang anak nyo. Okay, in a petition filed before the Supreme Court, two quote-unquote, environmental activists who went missing, quote-unquote, in Orayon, Bataan, early September sought writs of amparo and habeas data as protection from members of the Philippine Army, PNP, NSC, and NTF-ELCAC. Yon. Jonila Castro and Jed Tamano recently surfaced after appearing in a government-organized press conference where they divulged they were abducted, quote-unquote, by members of the 70th Infantry Battalion of the Philippine Army. Yan. Okay. Medyo no? Para sa mga taong nakakalimot na kung ano naganap dito, kung anong drama na itong dalawang to, at kung paano sila ginagamit ng dalawamping CPP or ng CPP-NPA. Panoorin natin itong video na to galing sa NTF-ELCAC. Medyo mahaba lang, 6 minutes, pero panoorin natin. By the way, ito yung Jonila. Ayan yung Jonila. Ito yung Jed. Basahin nyo yung nasa ilalim sila mismo nagsabi na sumuko sila. Kabi-kabila ang mga propagandang panawagan ang nagsisilabasan sa iba't ibang social media platforms upang ilantad sina Jed Tamano at Jonila Castro na sinasabing mga environmental activist lamang daw. Sina Tamano at Castro ay mga aktivistang pinabulaan ng dinukot ng puwersa ng gobyerno sa Barangay Lati, Orayon, Bataan noong 2 ng Setyembre taong 2023. Si Jonila Castro o alias Jaja o Lay ay 22 taong gulang na dating estudyante ng Bulacan State University na kumukuha ng kursong BS Psychology. Di na nakatapos. Siya ay naging community organizer ng AKAPCA Manila Bay, isang affiliated organization ng Pamalakaya na nagsisilbing front organization ng CPP, NPA, NDF sa hanay ng mga mangingisda. Ayon sa salaysay ni Jonila, habang siya ay kasapi ng anak bayan,
Siya ay naging kasapi rin ng semi-legal team ng Lino Blast Command NPA na kumikilos sa munisipalidad ng Porac at Florida Blanca sa Pampanga at ilang bahagi ng Bataan. Dito din niya naranasan ang isang engkwentro sa pagitan ng puwersa ng gobyerno at armadong NPA sa Morong, Bataan noong 2021 na kung saan isang NPA ang nasawi. Si Jed Tamano o kilala sa alias na Rian ay 21 taong gulang na nagtapos ng kursong Buti pa to, Business nakatapos tong Economics isa. sa Bulacan State University taong 2022. Si Jed ay naging program coordinator ng Community and Church Program for Manila Bay of Ecumenical Bishops Forum. Siya din ay naging coordinator ng advocacy program na Turn the Tide Now. Sinusulong daw ng grupo ni Castro na labanan ng mga mapanirang epekto sa kapaligiran at kabuhayan na may kaugnayan sa Manila Bay Project. Grabe. Gayunpaman, itinanggi ng lokal na pamahalaan ng Orion Bataan ang paratang na ito ng AKAP-ka Di pala, dahil aktivista pala. nagsasagawa sila ng masinsinang konsultasyon. Ikatatlo ng Kasi Setyembre palabay, oh. taong 2023, naglabas ng pahayag ang AKAP-ka at ang grupong karapatan sa pamumuno ni Cristina Palabay na sina Jed Tamano at Jonila Castro ay dinukot umano ng mga armadong kalalakihan at sapilitang sinakay sa kulay gray na van habang sila ay naghahanda sa Kailan to? gaganaping relief operations September at 4 to 5. konsultasyon sa mga komunidad ng Bataan. Iginiit ng AKAP-ka at karapatan maging ng iba pang grupo na ang mga dumukot sa dalawa ay pawang puwersa ng pamahalaan. Dahil dito, sila ay naglunsad ng kampanya sa social media na tinatawag na Surface Jonila at Jed Network upang sila ay makalikom ng pondo, nagpapakalat Naghingi rin pa kayo ng ng mga pera? poster sa buong Tigas Orion nyo! Bataan. Nagsagawa rin ang mga grupong ito ng press conference kasama ang ina ni Jonila Castro na nananawagan sa puwersa ng gobyerno at humihiling na palayain ang kanilang anak. Parehong itinanggi ng PNP at AFP ang kanilang mga pahayag at hinimok pa ang pamilya ni Castro na magbigay ng impormasyon sa mga otoridad sa agarang paghahanap sa dalawa. Sinabi rin ng NTF-ELCAC at ng National Security Council na ang kanilang mga akusasyon ay pawang sabi-sabi lamang at ito ay bahagi ng kanilang pangkaraniwang pamamaraan para siraan ang tropa ng gobyerno at ang pamahalaan sa kabuuan. Ayon pa sa published article ng bulatlat.com, sina Tamano at Castro ay Grabe. pang-12 at Propaganda pang-13 to, ah. aktivista na sapilitang dinukot ang puwersa ng gobyerno, Tindi ng kasunod aktivista. ni Cedric Casano at Patricia Sherva na ang katotohanan ay voluntaryong sumuko Sumuko sa yung dalawang pila yan. ng 5th Infantry Division ng Philippine Army. September 12, sumuko ang dalawa sa 70th Infantry Battalion ng Philippine Army na nakabase naman sa Doña Remedios Trinidad sa Bulacan. Ayon sa kanila, sila ay tumakas sa kanilang mga kasama dahil gusto na nilang makapiling ang kanilang pamilya at mamuhay ng normal. Jonila, wala kasama. Sa kanina hindi parang magpatulong ng patulong sa mga Yan, Pao. Sa presensya ng kinatawan ng Public Affairs Office. Okay. Teka, basahin nga natin. Wait. Public Attorney's Office. No? Mali naman spelling, oh. NTF-ELCAC. Baka naman pwedeng pa-correct natin to. Public Attorney's Office yan, Pao. Sa presensya ng kinatawan ng Public Attorney's Office at ng mga magulang ni Jed. Okay. Sila ay sabay nanunumpa na ang kanilang sinulat na salaysay ay pawang katotohanan. O yun. At ito ay kanilang kusang loob na isinagawa at walang pumilit sa kanila. Wala naman talaga. Sila rin ay binisita ng mga kinatawan mula sa Commission on Human Rights. CHR. Nandiyan pala kayo. Nandiyan pala kayo nung sumuko itong mga bata na to. Anong ginawa nyo? Wala. Binalik nyo sa Gabriela. Itong dalawang bata. Kaya kayo dyan sa CHR. Grabe kayo. Upang alamin ang kanilang kalagayan at tiyakin ang kanilang kaligtasan. Sinabi ng Kaya happy na nag-decide kayo na sa November. At least hindi na napahamak yung
So yun, daming opportunity open na sa taxi. Hindi sayangin, ha? Yeah. Uli ka dyan. Hopefully, yun na yung starting, Sinayang na. Ang insidenteng ito ay kahalintulad ng mga naunang nangyari kina Patricia Sierva at Cedric Casano na ginamit na propaganda ng mga komunistang grupo laban sa tropa ng pamahalaan, ngunit ang katotohanan ay nagbalik loob na sila sa pamahalaan. Paalala sa publiko na sa bawat impormasyon na ating nakakalap, kailangan nating maging mapanuri at masiguro na lehitimo ang mga impormasyon na ating pinapaniwalaan. Maging maingat rin sa mga nakikita at naririnig, Grabe, lakas lalo ng na propaganda sa sa kanila. social media. Okay. Baka makapiright ako sa audio eh. Hanggang doon na lang. Okay, ngayon mga kutsero. So yun po yung background niyan. Nawala sila September 2. Nagkaroon ng propaganda for hanggang ilabas sila. 15 yata sila nilabas eh. Nagkaroon ng propaganda ang CPP, NPA, NDF. Pero sumuko sila doon sa mga sundalo mismo September 12 na. So from September 2 to September 12, hindi natin alam kung nasaan sila, kung anong ginagawa nila, kung nakaninong poder sila. Wala tayong alam. Basta ang alam lang natin, September 12, nagpakita na sila sa mga bata natin sa 70th ID Infantry Division. Okay. At alam din natin mga kutsero na bumaliktad sila after. Kaya nga mga kutsero, ang ating militar ay maghahabla laban sa dalawang quote-unquote activist na to. Army Chief Lieutenant General Roy Galido yesterday said the military will be filing charges against two quote-unquote environmental activists who recently accused soldiers of abducting them in Bataan earlier this month. So magkakaso ho ang ating military. Bakit? Bigla kayong bumaliktad eh. Tapos, ang problema sa pagbaliktad nila, may mga ebidensya na hindi sila pinilit, hindi sila tinorture, walang ginawa sa kanila, hindi sila kinidnap, walang ganong naganap. Ang katotohanan ay lang sila, bumaliktad lang sila on their own. In fact, ang ginawa pa nga ng NTF-ELCAC ay inilabas yung kanilang mga salaysay. The National Task Force to End Local Communist Armed Conflict debunked the claims of two activists who earlier said that they were abducted by the military. NTF-ELCAC Yan, sulat bared to. the handwritten affidavits signed by Jonila Castro and Jed Tamano when they supposedly surrendered to the military on September 12. Castro's affidavit stated that she has been working with the armed group of the communist movement for 4 years. Meanwhile, Tamano's affidavit stated that she was part of an underground mass organization called Kabataang Makabayan. Yan. Aside from the affidavits, the Anti-Insurgency Task Force also showed videos of Castro and Tamano taking their oath before a public attorney. The NTF-ELCAC said they are looking into filing of perjury charges against the two after they denied voluntarily surrendering and accused the military of abduction and coercion. Siyempre, dapat gawin yun. Kailangan mga kutsero, malinis ng pangalan ng military. Malinis nila ang kanilang sariling pangalan. Kailangan nilang gawin yan. Hindi ho nila pwedeng palampasin to. Kahit mga bata pa yan. Kasi, perjury ho yan. Apparently, I was wrong in what I earlier stated na walang masyadong penalty yan. Apparently, perjury is punishable by imprisonment, 6 to 12 years. So, ayun. Kailangan nilang pagdaanan yan. Kasi nag-retract sila may video. Ito yung statement nung isa. Ayan, si Jed Tamano, yan yung statement niya. Basahin lang natin yung last part, yung pagsuko. Sumusuko ako sa mga otoridad dahil sa banta ng kapamakan ng ibang grupo na galit sa amin. Kasama na roon ng paghihirap at stress sa mga gawaing pang-organisa. Natanto ko rin ang pangungulila ko sa aking pamilya sa 3 buwan kong pagkilos sa mga komunidad. Kaya mula ngayon ay hindi ko na ninanais makisangkot sa anumang usapin ukol sa organisasyon upang makapagbagong buhay
sa pamamagitan ng pagpasok sa trabaho at pagsama sa aking pamilya. Tinitiyak ko na hindi na ako sasama sa mga grupo sa hanay ng CPP, NPA, NDF. Siya mismo yan, no? September 12, 2023. May pirma pa siya. Ito yung sa Jonila. Ayan yung kay Jonila. Kompleto siya. Meron siyang kwento. Sa parehong araw, ito yung September 2 kasi nawala na raw sila September 2. Sa parehong araw, nagsimula ng kumontak si Ate Bea sa kakilala niya na may kakilala naman sa otoridad. Yun yung nangyari. Ang sabi niya, September 2 sila nawala eh. September 2, gawing 7:30 ng gabi, sakay ng tricycle ay Sinundo kami ni Ate Bea, kasama niya ang anak niyang si Kuya Bert na nagmamaneho ng sasakyan. Hindi pala kinidnap, sumama sila. September 2, September 3 ng umaga, kinausap ko si Ate Bea at inamin ang talagang rason ng paglapit namin sa kanya dahil alam kong may kakilala si Ate Bea sa otoridad. Magpapatulong kami na makaugnay dito at sumurrender. Napakalinaw niyan. September 3 yan. September 4, sumagot na ang kakilala ni Ate Bea. Sumang-ayon daw ito na tulungan kami ni Rian at nagsabing ko contact na lang kapag nakausap na nito ang kakilala sa otoridad. September 5, ibinalita sa amin ni Ate Bea na nakita niya sa media na hinahanap kami ni Rian na mga dati naming kasamahan. Hindi na kami gumawa ng paraan na kumontak sa kanila dahil alam naming pababalikin lang kami sa trabahong gusto naming iwan. Napakalinaw niya. No? September 6, sumagot ang kinontak ni Ate Bea. Maghintay na lang daw kami ng ilang araw dahil may iba pang tinatrabaho ang kakilala nito sa otoridad at may proseso pa itong daraanan. Napakalinaw nito. May date pa eh. September 10, nag-update ang contact ni Ate Bea na sa ikalawang araw ay susunduin na kami ni Rian ng otoridad na makakatulong sa pag-surrender at paglilinis ng pangalan ko. September 12 ng umaga, hinatid kami ni Ate Bea sa pagkikitaan namin ng otoridad. Hindi na kami pinuntahan ng otoridad sa bahay ni Ate Bea dahil sa hiling niya na huwag na doon mangyari ang pagkikita namin bilang pagprotekta sa kanyang seguridad. Hindi siya kinidnap. Hindi sila kinidnap. Napakalinaw nung salaysay nila. Napakalinaw. Hindi sila kinidnap, mga kutsero. Kaya nakakatawa na silang dalawa pa ang malakas ang loob na maghabla sa ating gobyerno. Anong nila? Gusto nilang nagpetisyon sila sa Supreme Court ng writ of amparo tsaka habeas data. Ano po yung writ of amparo? Yan po ay remedy o remedyo sa mga individual na minamanmanan ng ating security forces. Na feeling nila delikado ang kanilang buhay dahil minamanmanan sila ng security forces. Ibig sabihin, pag may nangyari sa kanila na related sa security forces, alam na kung sino ang gumawa. Kasi parang blatter ba? Pero high level blatter. Ganun. Pasensya na. Ang hirap kasi i-simplify ng writ of habeas data amparo pero ganun o yun. Okay? So parang pinagbabawalan ang ating security forces na lumapit dito sa kanilang dalawa for fear of their lives. Habeas data naman, mga kutsero, ito ang petisyon na remedyo para protektahan naman ang kanilang impormasyon. Hindi ka pwedeng kumuha ng impormasyon sa kanila, saan sila nakatira, kanilang number, kung saan sila tumutuloy, sino mga kasama, sino ang mga kaibigan, etc. etc. Wala kang pwedeng kunin. Yun ang habeas data. Ngayon, mga kutsero, ang weird lang. Kasi po, ito pong sa dalawang petisyon na ito, kailangan patunayan nitong si Jonila at saka ni Jed na ang buhay talaga nila ay nasa delikado.
Meron na pong decision ng Supreme Court dyan dati. Ano ba to? Karapatan versus Medialdea yata. Karapatan versus Medialdea. Meron pang isa, yung kay si Aquino. Hindi pa si Aquino. Si Zarate. Zarate versus Aquino. Okay, may decision na rin po na related dito. Na bago sila makapaglabas ng writ of amparo at writ of habeas data, kailangan patunayan muna nila na ang buhay talaga nila ay nasa peligro. Paano mapapatunayang nasa peligro ang buhay mo kung maglalabas ng ganitong impormasyon ng NTF-ELCAC? Ang totoo po dinukot kami. Dinukot nga ba sina Jonila Castro at Jed Tamano? Ano nga ba ang totoong nangyari? Sina Tamano at Castro ay mga aktivistang napabalitang dinukot di umano sa Barangay Lati, Orion, Bataan noong 2 ng Orion pala. Setyembre taong 2023. September 12, sumuko ang dalawa sa 70th Infantry Battalion ng Philippine Army. September 12. Ayon sa naunang salaysay ni Jonila, habang siya ay kasapi ng anak bayan, siya ay naging kasapi rin ng semi-legal team ng Lino Blast Command NPA na kumikilos sa munisipalidad ng Porac at Florida Blanca sa Pampanga at ilang bahagi ng Bataan. Ano yung position mo doon? May legal team lang po. Ayos ka-conduct ng social investigation. Anong gira sa'yo ulit? Inulas ko nga. Na-encounter ka? Oh, Saan? Bataan. Kailan? 2021. May kasulti? Ayon sa kanila, sila ay tumakas sa kanilang mga kasama dahil gusto na nilang makapiling ang kanilang pamilya at mamuhay ng normal. Kasi po hirap po ng trabaho. Pero yung trabaho sa bundok. Nagdagpa rin kasi Nagtrabaho pa sa bundok? Wala po kami trabaho pinaka-RX sa lugar. Sa pumunta na po kami sa Marston na may kapilala sa kanina authorities. Di parang magpatulong ng mga patulong sa mga rin. Gusto ko lang talaga muna pahinga. Tapos sa ako pag-isipan yung plan. So, most likely po babalik sa saan. Sa presensya ng kinatawan ng Public Attorney's Office o PAO na si Ginoong Jopper Bagay at ng mga magulang ni Jed, sabay nanumpa sina Jonila at Jed na ang kanilang sinulat na salaysay ay pawang katotohanan at ito'y kanilang kusang loob na isinagawa at walang pumilit sa kanila. Dahil ang nakasali dito ay puro katotohanan at kapag nagsinungaling ka ito ay pwede kayong makasukan. Ang aming policy ay talagang kailangan may handwritten sila, ganun lagi sa aming opisina. Tsaka namin ipapatype sa lawyer. Tapos pero i-interviewin mo nang mabuti. Kung mula sa puso mo at talagang totoo yung At sinasabi ginawa mo. ho yan ni na Atty. Bagay. Pa, ginawa po niya. Sila rin ay binisita ng mga kinatawan mula sa Commission on Human Rights o CHR upang alamin ang kanilang kalagayan at tiyakin ang kanilang kaligtasan. Ito ang naging dahilan upang sila ay kupkupin ng gobyerno. Determinado ang NTF-ELCAC sa kanilang misyon na tiyakin ang kaligtasan ng mga batang ito. Gayunpaman, nakapanghihinayang na patuloy silang ginagamit na pain para pabagsakin ang demokrasya ng ating bansa. Suriin ang bawat impormasyon na makikita Biglang at bumaliktad, maririnig lalo na sa social media upang hindi na malinlang ang ating mga kabataan. So paano nyo papatunayan? Paano nyo papatunayan sa Korte Suprema na in danger ang buhay nyo? Gobyerno pa nga ang kumupkop sa inyo. Ano ang ebidensya? Ano ang patunay na ang buhay nyo nga ay nasa delikado pa tulad ng sinabi ni Krappler? So, talaga, if it's from Krappler, it must be fake news. Same fate
till looms. Baka raw kidnapin muli itong dalawang to. Yun ang sinasabi ni Krappler. Kailangan nyo yung isama sa petisyon yan. Anong ebidensya? Na ano ba, minamanmanan pa rin ba kayo? Tinatawagan ba kayo? May death threat ba? Yun, yung mga ganun tanong. Magkakaalaman kung totoo o hindi. Pero malamang sa malamang, tulad ng mga nauna, madidismiss din to. Kasi mga kutsero, mahirap po hindi sa dahil sa hindi sa dahil kakampi ang Supreme Court sa ating gobyerno, hindi yung ganun. Pero dahil yung mga events, yung mga pangyayari bago itong pagbaligtad nila, hindi naman sila under threat. Naipakita po ng ating gobyerno, number 1, kinupkup sila. Number 2, sinabi nila mismo, itong dalawa na surrendery sila. After nilang sinabing surrendery sila, kinupkup sila. So, it goes to show na ang ating gobyerno ay in good faith. At itong dalawang to ay in bad faith. Kaya nga kakasuhan sila ng perjury. So ngayon, mga kutsero, saan kaya ang mangyayari dito, mga kutsero? Ganito lang yan. Malamang sa malamang, matatalo tong dalawang to. Pag natalo tong dalawang to, mag-iingay na naman ang mga aktivista. Gagamitin na naman sila ng mga makakaliwang grupo. Pag ipalalabasin nila, wala talagang hustisya sa Pilipinas. Wala talagang nagagawang mabuti ang ating gobyerno. Bias sa makapangyarihan ng ating mga korte, etc. etc. Anong mangyayari sa dalawang bata na to? Hindi natin alam. They're just tools. Mga gamit lang sila sa pananaw nitong mga hayop talaga, mga kutsero. Yun lang matatawag ko dito sa mga to eh. Hayop talaga eh. Hayop, mga kutsero. Itong dalawang pink CPP na to. I hope justice is really served para sa dalawang bata na to. Sana po magbago na yung isip nila na habulin talaga ang kapayapaan sa pamamagitan ng pagsuko. Yun lang yung paraan eh. Wala silang magagawa eh. Hanggat nasa poder sila ng mga CPP, NPA, NDF, walang magagawa ang gobyerno para tulungan sila. Sila lang ang makakatulong sa sarili nila. Pero hanggat na doon sila sa CPP, NPA, NDF, sa poder ng CPP, NPA, NDF, patuloy silang magiging kasangkapan para sa propaganda nitong mga teroristang grupo na to. So yan mga kutsero, hanggang dito lang po muna tayo dito sa ating video na to, mga kutsero. Please don't forget to like, share, and subscribe, and I'll see all of you in our next Coach Jared Live. Bye everyone, see you next time. Bye!